Midnight Man. Sir Mac, itago mo na lang ako sa pangalang Andre. Binatilyo pa lang kami nung mangyari to. Piyesta sa amin nun. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan. Basta tipikal na baryo sa probinsya na tuwing piyesta may sayawan. May kasiyahan, minsan may perya at kung ano-ano pa. Araw ng Sabado yon. 3:00 pa lang ng hapon nakatambay na kami sa basketball court ng kaibigan kong si Nomer. Tapos na rin kaming makikain sa kung kani-kaninong bahay. Sa amin kasi walang handa. Pinapanood lang namin yung mga taga-lights and sounds habang inaayos yung mga disco lights at yung malalaking speaker sa court. Excited kami kasi siguradong maraming dadayong mga taga-ibang barangay. Sigurado na maraming chicks ang darating. Mas marami pa nga minsan yung hindi taga sa amin. Malapit lang ang bahay naming dalawa sa court, kaya ando na kami. Kumbaga taga-sentro kami ng aming barangay. Tapos bandang 3:30, parang may kakaibang nangyari sa amin. Napansin kong parang may bumalot na lamig sa katawan ko. Si Nomer ganun din. Nahihilo pa raw siya. Sabay sabi ng, "Tol, parang lalagnatin ako ah." Sabi ko, "Ako din, nahilo din ako bigla." Wala namang ulan, Sir Mac. Mainit pa nga ang panahon. Nag-aya kong umuwi muna. Sabi ko, inom na lang kami agad ng gamot para hindi na tumuloy yung lagnat. Baka hindi pa kami matuloy sa sayawan. Sumang-ayon naman siya. Pero habang naglalakad kami paalis ng court, may narinig kaming kantahan mula sa kalsada. Sumilip kami sa likod ng mataas na bakod ng court. May prosesyon pala. Sabi ni Nomer, sama daw muna kami. Baka sakaling gumaling kami pagkatapos ng prosesyon. Tinatamad ako, pero napapayag din niya ako. Umupo muna kami sa gilid ng kalsada. Hinintay naming lumagpas ang unahan ng prosesyon. Sa unahan, may mga kalalakihang tulong-tulong na pumapasan sa patron. May pari, may mga sakristan, tapos sa gitna naman may mga matatandang babaeng nakaputi at nakabelo. Tapos sa likod halo-halong tao na. Pero ang napansin namin agad, wala kaming kilala sa mga nagpuprosesyon. Maski isa. Sabi naman ni Nomer, okay lang daw yon. Ang mahalaga makapagdasal kami. Tahimik lang kami habang nakasunod sa prosesyon. Hindi ko na namalayan ang oras, Sir Mac. Tapos naramdaman kong pawis na pawis ako. Napapagod na rin ako. Binulungan ko si Nomer. Sabi ko, "Tol, parang ang tagal natin ah. Kanina pa tayo naglalakad pero hindi pa rin tayo nakakarating sa simbahan." Tumigil si Nomer sa paglalakad. Sumang-ayon sa akin. Tapos pahinga daw muna kami. Nakakapagtakang parang hindi pa nangangalahati ang narating ng prosesyon. At siguro hindi lang namin namamalayan na paulit-ulit lang yung dinadaanan namin. Umupo kami sa gilid ng kalsada. Pinagpapawisan ako. Pero malamig pa rin ang pakiramdam ko. Nang mapalingon ako sa mga tao sa prosesyon, na-weirdohan ako, Sir Mac. Nakatitig silang lahat sa amin. Literal, lahat sila. Huminto sila sa ginagawa. Hindi rin nagsasalita. Hindi gumagalaw. Pero lahat ng mata nakatutok sa amin. Tinapi ko si Nomer. At sabay naming nasaksihan kung paano sila unti-unting naglakad. Papunta sa kinaroroonan namin. Pero habang palapit sila, napansin ko na may nag-iba sa itsura nila. Lahat sila maputla. Yung akala mo namatay na. Yung mga mata parang wala ng buhay, Sir Mac. Hindi ko na pinatagal pa ang pag-obserba. Kinakabahan na kasi ako. Hinata ko si Nomer. Sabi ko iba na to at takbo na kami.
Wala na kaming ibang inisip kundi makalayo doon. Todo takbo kami pabalik. Hindi tumatakbo yung mga tao. Nakasunod lang talaga sa amin. Parang hinahabol nga kami. Hindi kami tumigil hanggat natatanaw pa namin sila. Nang maramdaman namin na nakalayo na kami at wala nang sumusunod, tumigil kami sa ilalim ng poste. Grabe yung hingal at pagod namin nun. Madilim na rin nun. Wala nang mga tao sa kalsada na para bang hindi fiesta. Wala na ring mga ilaw sa mga bahay-bahay. Anong oras na kaya? Tanong ni Nomer. Baka hinahanap na ako sa amin. Uwi na tayo, tol. Bihis lang tayo tapos diretso na sa sayawan. Dadaanan na lang kita pagkatapos ko. Tumuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarinig kami ng sunod-sunod na tilaok ng mga manok. Tapos ilang minuto lang, may nasalubong kaming pamilya. Bihis na bihis. Kilala namin sila. Mga taga sa amin lang din. Tinanong sila ni Nomer kung saan sila pupunta at kung anong oras na. Sumagot yung tatay. Magsisimba raw sila sa sentro. Tapos tumingin ito sa relo at sinabing 4:00 na raw ng madaling araw. 10 minuto na lang mag-aalas 5 na. Nagtaka kami at nagkatinginan. Nagsalubong ang kilay ni Nomer. Ako naman naguguluhan. Paano nangyaring umaga na? Parang kakadilim pa lang nung humiwalay kami sa prosesyon. Kung ganoon, linggo na. Kasi may nakasalubong din kaming mga magsisimba. Naghiwalay kami ni Nomer na punong-puno ng pagtataka. Pagdating ko sa bahay, napagalitan pa ako ng nanay ko. Bakit daw inumaga na ako sa sayawan? Saka bakit daw ganun lang yung suot ko? Nakipagsayaw daw ako nang hindi man lang nag-ayos. Ang alam niya kasi galing ako sa sayawan. Hindi ko siya sinagot. Ni hindi nga kami nakadalo sa sayawan. Diretso akong pumasok ng kwarto. Nagbihis dahil basang-basa yung damit ko ng pawis. Pagkatapos, napaupo na lang ako sa kama habang pilit na iniisip kung ano talaga yung nangyari. Sir Mac, hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino yung mga yon. Sobrang clueless namin ni Nomer. Parang napaglaruan kami. Siguro hindi na sila tao at hinding-hindi ko makakalimutan yung itsura nila. Kaya pala hindi sila pamilyar sa amin. At kung hindi sila tao, saan kami napunta ni Nomer? Nasaan kami sa buong magdamag? May nakakita kaya sa aming naglalakad? Bad trip talaga ng mga panahong yon. Hindi kami nakapunta sa sayawan. Minsan napagkukwentuhan pa rin namin yon ni Nomer kapag nagkikita kami at nagiinuman. May kanya-kanya na rin pala kaming pamilya ngayon. Yun lang po, Sir Mac. Salamat po. Sir Mac, itago mo na lang ako sa pangalang Ping. Early 20s pa lang kami nang mangyari to. Nakifiesta kami sa bahay ng katrabaho kong si Melchor. Kasama ko noon sina Ana at Julie o Jules. Yun po ang tawag namin sa kanya. Lahat kami single pa nun. Tipikal na magtotropang magkakatrabaho na tuwing may ganap. Game kami palagi. Malapit lang ang bahay nila Melchor sa bayan kung nasa ng office namin. At dahil malapit, convenient. Kahit magwalwal daw kami magdamag, total walang pasok kinabukasan. Gabi ng piyesta yon. Karaniwan lang naman ang handa. Pansit, lumpiang Shanghai, menudo, kaldereta at kung ano-ano pa. Ang sarap din magluto ng mama niya. Siyempre may alak din, Sir Mac. Hindi pwedeng mawala yon. Masaya kaming nagkainan. Tapos nagbukas agad ng alak si Melchor. May karaoke system na nakakonect sa TV nila.
Kaya sinimulan na ng dalawang girls yung pagkanta. Konti lang ang bisita nila. Kami lang tapos yung tiyahin at mga pinsan niya. Pero nasa taas sila. Kami yung nasa sala. Lumalabas talaga yung kulit namin kapag wala kami sa trabaho. Tinutokso nga ako kay Ana. Sabi nila bagay daw kami. Ako naman pangiti-ngiti lang, Sir Mac. Trabaho lang muna ang inuuna ko nun. Di pa ako game pumasok sa isang relasyon. At hindi naman sa pagmamayabang. Alam kong crush ako ni Ana. Anyway, habang kumakanta si Jules, bigla na lang namatay yung karaoke. Pati na rin yung TV. Natigilan kaming lahat. Nagkatinginan kami. Sabi naman ni Melchor, bago lang daw yung karaoke system nila. Kakabili lang last week. Pati yung TV. Wala pa raw isang buwan mula nang binili nila. Sinubukan niyang patayin. Binunot tapos sinaksak ulit. Umandar naman. Pero nung kakanta na ulit si Jules, biglang patay ulit. Sabay talagang namatay yung TV at karaoke. Sinubukan ulit ni Melchor pero pareho lang ang nangyari. Sabi ko baka sasaksakan. Pero hindi eh. May nakasaksak na electric fan sa katabing outlet at gumagana naman. Kaya nag-decide na lang siyang patayin yon. Kinuha niya na lang yung kanyang speaker na may Bluetooth at nag-sounds na lang kami. Yung phone ko ang ginamit. Kumunik ako sa speaker. Ako kasi yung may matinong playlist. Puro slow rock ang pinatugtog ko. Saktong lahat kami doon fan ng slow rock. Sir Mac, hindi pa tapos ang ikatlong kanta nang biglang nagloko yung speaker. Parang may tunog na high-pitched na ewan. Sabay halong parang tinutunaw na lata yung tunog ng kanta. Hindi namin alam kung anong nangyayari. Pinatay agad ni Melchor. Tapos binuksan ulit. Pinakonek ulit sa phone ko. Okay na. Nagpatuloy kami sa sound trip. Pero hindi pa natatapos ulit ang kanta. Bumalik na naman yung kakaibang tunog. Parang may kung anong signal na nag-i-interfere. May high-pitched sound tapos nadi-distort yung tugtog. Sabi ni Ana kay Mel, patayin na lang daw ulit, sabay tawa. Baka raw may nabubulabog sa bahay nila. Ayaw nang maingay. Napatingin si Melchor kay Ana. Saglit lang. Tapos ngumiti lang pero hindi na nagsalita. Nag-iba siya ng topic. Tuloy ang kwentuhan. Tumigil na kami sa sound trip. Siguro mga 1 oras pa ang lumipas. Nagkukwentuhan lang kami. Ako ang bida sa kwento, Sir Mac. Mga kalokohan ko noong college, mga bloopers sa office, mga nakakatawang rason ng pag-leave, at kung ano-ano pa. Tawa kami ng tawa nun. Walang sound trip pero masaya pa rin. Hanggang sa bigla na lang, mula sa kusina, may nagbagsakan. Tunog ng dilatang sunod-sunod na bumagsak. Napabangon si Melchor nun. Tapos biglang bumaba yung nanay niya. Nagulat din. Nang silipin niya sa kusina, nagkalat nga yung mga dilatang nakadisplay. Lahat ng dilata nahulog mula sa kitchen cabinet. Nagtanong yung mama ni Melchor kung bakit daw yon naglaglagan. Sabi ni Melchor hindi niya alam. Kasi nasa sala lang daw kami. Wala namang lumalapit sa kusina. Pagkaayos ng mga nagkalat na delata, lumapit sa amin ang mama ni Melchor. Umupo siya. Parang may gustong sabihin. Tahimik lang kami. Maya-maya nagsalita siya. Pasensya na raw kami. Baka raw yung papa ni Melchor ang may gawa nun. Dagdag naman ni Melchor, baka pati rin daw yung pagkamatay ng karaoke at TV. Pati yung pagloloko ng speaker. Papa niya ang may gawa. Hindi kami nakapagsalita, Sir Mac. Alam naming matagal nang patay ang papa ni Melchor. At ang sabi ng mama niya, istrikto daw talaga yon nung nabubuhay pa.
ayaw na ayaw ng bisyo sa bahay. Lalo na alak at yosi. Ayaw rin daw ng maingay. Kaya raw si Melchor natuto lang uminom nung may sarili na siyang pera at trabaho. Tahimik lang ako. Pero sa loob ko, parang may malamig na gumapang mula sa bato ko pababa. Matatakotin kasi talaga ako, Sir Mac. May trauma pa nga ako sa mga multo-multo. Pero ibang kwento na yon. Kwento ko po next time. Napangiti si Melchor. Sabay nagsalita sa hangin ng malakas. Pa, hayaan mo na muna kami magkasiyahan. Minsan lang naman to. Di naman kami makukulit. Nagkukwentuhan lang. Love you pa. Natawa naman yung mama niya. Enjoy lang daw kami at wag matakot. Tapos umakyat na ulit siya. Sa totoo lang, parang biglang nawala yung bigat sa paligid. Mula kasi nang pumasok kami sa bahay nila Melchor, may nararamdaman na talaga akong hindi ko maipaliwanag. Pinabaliwala ko lang para hindi masira yung vibe. Pero nung nagpaalam nga si Melchor sa papa niyang matagal nang pumanaw, umaliwalas yung paligid, Sir Mac. Matapos nun, tuloy-tuloy na ang inuman. Tinry pa naming buksan ulit yung karaoke. Gumana na. Nakakanta na ulit si Jules at si Ana. Umabot kami hanggang mag-aalas 12 ng hating gabi. Hanggang dito lang po ang kwento, Sir Mac. Maraming salamat po. Sir Mac, itago mo na lang ako sa pangalang Mar. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang mangyari to. Pero sariwa pa rin sa alaala ko. Nangyari to pagkatapos ng pista sa lugar ng kaibigan naming si Alex. Medyo malayo yun sa amin pero dahil naimbita kami, pinuntahan na rin namin. 3 kaming magkakasamang pumunta. Ako, si Digoy, at si Tonyo. Sakay kami ng tricycle ni Tonyo. Yung minana niya pa sa yumaong ama. Maayos pa yon. Maalaga si Tonyo sa gamit. Kahit luma, buo pa at maayos ang takbo. Sinalubong kami ni Alex pagdating namin. Marami-rami na ang tao sa bahay nila. Halos mapuno ang may kalakihang bahay ng mga kamag-anak. Lalo na raw sa side ng tatay niya. Isa sila sa mga kilala at nakakaangat-angat na pamilya sa baryo nila. Kaya hindi na rin nakakapagtakang may 2 lechon at sandamakmak na pagkain sa handaan. Pati nga alak noon bumabaha. May kanya-kanyang mesa ang mga bisita sa malaking bakuran nila. Kami ni na Alex, Digoy at Tonyo ay nasa isang sulok. May mesa din kami, Sir Mac. Sa kabilang bahagi naman, nakahiwala yung mesa ng mga kamag-anak niya. Habang nagkakatuwaan kami, si Tonyo ang buhay ng grupo. Maingay siya, maboka, joker at puro kalokohan ang sinasabi. Halos hindi kami matapos sa kakatawa. May isa lang akong napansin. Nakita ko na may nakatingin sa direksyon namin. Lalo na kay Tonyo. Yung nakatingin kay Tonyo, malayong pinsan pala ni Alex. Rodel ang pangalan. Tahimik lang siya sa mesa nila. Pero kitang-kita ang pagkairita sa mukha niya habang nag-iingay si Tonyo. Hindi ko alam kung naiingayan siya o naiinis lang sa presence ni Tonyo. Bandang huli, si Tonyo mismo ang lumapit sa kanya. Napansin na rin pala ng kaibigan ko na iba yung tingin sa kanya ng Rodel. Cool at kalmado lang ang approach ni Tonyo. Pabulong pa nga raw siyang nagtanong kung may problema si Rodel. Baka raw kasi naiingayan siya o anuman. Pasensya na raw. Nagpakilala pa nga si Tonyo at inalok ang palad para makipagkamay. Hindi tinanggap ni Rodel ang pakikipagkamay ni Tonyo. At hindi rin kami makapaniwala nang biglang tumayo si Rodel at tinulak ang kaibigan ko. Nagulat ang lahat nun. Napaupo si Tonyo sa semento.
Medyo nabigla rin. Hindi siya gumante. Tahimik lang. Ang sabi lang niya habang bumabangon, "Pre, wag ganyan. Nakikipagkaibigan lang ako. Pasalamat ka at wala ako sa mood makipagbasagan ng mukha ngayon. Ginagalang ko din yung pinsan mong si Alex pati mga tsuhin mo. Pero sige, palalagpasin kita ngayon." Kilala ko si Tonyo. Matapang na tao pero hindi pala away. Ilang beses ko nang napatunayan na buo ang loob niya. Lalo na sa mga trouble. Buti na lang hindi nakisawsaw sa gulo ang ibang kamag-anak ni Alex. Buti walang kumampi kay Rodel. May ilang lumapit pa nga at humingi ng pasensya sa amin. Nakikita ko rin sa mukha ni Alex na nahihiya siya. Kaya sinabi ko na lang kina Tonyo at Digoy na umuwi na kami. Medyo matigas si Tonyo nung una. Parang gusto pa rin magtagal doon. Pero nung sinabi ko na baka hindi magpapigil si Rodel at mukhang may toyo, napapayag ko rin siya. Hindi rin kasi namin alam kung anong mga pwede pang mangyari. Nagpaalam kami ng maayos. Hingi ng pasensya si Alex sa amin. Sabi ko okay lang. Wala namang may gusto ng gulo. Ini-start na ni Tonyo ang tricycle at nagsimula na kaming bumiyahe pa uwi. Madilim na ang daan nun, Sir Mac. Pero hindi pa naman 10 oras ng gabi. Mag-aalas 10 pa lang ata nun. Habang bumabiyahe kami, panay ang tawa ni Digoy. Sabi niya, sayang at nabitin daw siya sa inuman. Kondisyon na kondisyon pa naman daw ang katawan niya para sa magdamagang tagay. Ako naman, nasa likod ni Tonyo. Tahimik lang. At bigla na lang may sumulpot na malaking itim na aso sa gitna ng kalsada. Malaki talaga, Sir Mac. Tingin ko hanggang dibdib ko ang taas. Nasa 5'6" po ako. At makapal ang balahibo ng aso. Buti na lang hindi mabilis ang takbo namin at nakapagpreno agad si Tonyo. Pinagmasdan namin ang aso. Ang sama ng tingin nito. Para bang galit sa amin. Sinubukan pa itong bugawin ni Tonyo pero hindi man lang natinag. Parang mas lalo pang nagalit. Napatanong si Digoy kung kaninong aso yon. Saka parang wala naman daw ganong kalaking aso. Sobrang laki talaga. Parang hindi normal yung ganon. Umiwas kami. Kumabig si Tonyo sa kanan at binilisan ang takbo. Nang lingunin ko ang likuran namin, nakita kong humahabol yung aso. At hindi lang basta humahabol, Sir Mac. Parang nakalutang sa bilis tumakbo. Nakakakilabot na nakakakaba. Putya, pwedeng-pwede kaming lapain. At wala kaming magagawa pag nagkataon. Sinabi ko agad kay Tonyo na hinahabol kami. Mas lalo niyang binilisan ang takbo ng tricycle. Buti kahit luma na yung tricy niya nakisama naman. Buti na lang din at sementado ang kalsada. Si Digoy napasigaw sa loob ng tricycle. Baka raw hindi aso yun. Baka raw aswang na nag-anyong hayop. Sa narinig ko lalo akong kinilabutan. Tumayo lahat ng balahibo ko. Panay sigaw ko kay Tonyo na bilisan pa niya. Pero kahit anong bilis, hindi namin maiwan. Nang tingnan ko ulit, konting-konti na lang ang layo nito sa amin. Siguro 5 talampakan na lang, Sir Mac. Nung malapit na kami sa bayan, kung saan marami ng ilaw at mga kabahayan, doon lang tumigil sa paghabol yung aso. Pero bago kami tuluyang makalayo, nakita ko kung paanong dahan-dahang nagbago ito ng anyo. Unti-unti siyang nagiging tao. At doon ko nakita ang itsura niya. Si Rodel, yung pinsan ni Alex. Nakahubot-hubad pa nga. Hindi ako makagalaw sa nakita ko. Kinusot ko pa ang mga mata ko. Baka namamalikmata lang ako. Pero pagtingin ko ulit, wala na siya sa kalsada.
Sinabi ko yun agad kina Tonyo at Digoy. Nung una hindi sila makapaniwala. Pero ipinilit ko talaga. Sinabi ko sa kanilang malinaw na malinaw ko siyang nakita. Si Rodel talaga kako yun. Bakit naman ako magsisinungaling? Na mula sa pagiging isang malaking aso ay nagpalit ito ng anyo bilang tao. Sabi naman ni Digoy, ganoon daw talaga ang aswang. Tapos baka aswang din si Alex. Pero sabi ko naman, baka yung nanay ni Rodel ang aswang. At kung ganon, walang lahing aswang si Alex. Pero di namin alam. Ang alam ko lang ay kumain sila ng handa nila nung piyesta. Medyo maalat nga yung lumpia. Di ba nga sabi nila, ayaw daw ng mga aswang sa asin. Si Rodel hindi ko siya napansin kung kumain siya. Basta ang alam ko, isa siyang aswang. Sabi naman ni Tonyo, kaya pala ganoon makatingin sa kanya si Rodel. Aswang daw pala. Napailing na lang ako. Mukhang balak pa ata kaming kainin ni Rodel. Buti hindi kami naabutan. Napag-usapan naming tatlo na wag na lang banggitin yon kay Alex at baka wala rin itong alam. Baka pagmulan lang ng gulo sa pamilya nila. Sir Mac, pagkalipas ng ilang taon, parang limot na rin ni Digoy at Tonyo ang nangyari. Ako lang ang hindi makalimot. Hanggang ngayon, buhay pa rin sa isip ko yung itsura ng malaking itim na aso. At kung paano siya naging tao. Buti na lang, hindi na kami hinanting ni Rodel pagkatapos nun.